Okay guys, dito tayo sa pinakaunang functions na meron tayo, yung tinatawag nating sum functions. So, I know majority of you guys alam na kung paano gamitin yung sum functions, but for the benefits of this tutorial, ituturo ko pa rin sa mga sabihin natin medyo wala pang idea kung paano gamitin. Ano nga ba yung sum? Sum functions, it is used to add up a range of numbers and calculate their total. So, meaning, ang sum functions daw is siya yung nagkakalculate or nagtototal sa lahat ng numbers na meron tayo sa loob ng range or ng spreadsheets. So, syntax is sum equals value 1, value 2, and so on. So, meron tayong 4 ways of creating a formula using a sum function. So, it can be a number, cell with numbers, range of cells with numbers, and combining values and cells ranges. So, before we proceed sa basic formula na meron tayo, so, kailangan muna natin alamin kung ano ba yung mathematical operator na ginagamit natin. And I do believe na elementary pa lang kayo, alam nyo na yung mga mathematical operators and their sign. So, additions, subtractions, multiplications, division, and exponent. And yung mga signs niya is plus, minus, asterisk for multiplications, slash, and for division, and caret for exponent. So ngayon, proceed tayo dito sa basic formula. So using ways of creating formula, number 1 is it can be a number. So for example, meron tayong list of items dito and quantity. And sabi ng boss nyo, kinukuha niya yung total of quantity sa lahat ng items na meron kayo. So gamitin natin yung way 1. So equals sum. It can be a number. So meaning, pwede natin i-type directly sa number. 5, 10, 15, 20, 25. Close parenthesis, enter. So, 75 yung sagot. So, kopyahin natin yung formula. Paste natin dito para alam mo naman. Then, sa ways number 2, cell with numbers. So, equals sum. So, pwede nating by clicking lang para medyo mabilis tayo. For example, B16, B7, B17, B18, B19, B20. So, same result, 75. Kunin natin yung formula. Type natin. I-paste natin dito para may idea kayo. Then, yung ways number 3 equals range of cells with numbers. So, subukan natin. Equals sum. Pag sinabi nating range, i-click lang natin, then highlight lang natin yung gusto nating i-calculate. For example, ito, i-highlight natin yung B16 to B20. Yan yung tinatawag natin ng range. Then, close parenthesis, enter 75. So, yan yung ways number 3 natin sa paggamit ng sum functions. And yung ways number 4, yung combining individuals, values, and cell ranges. Ganito yan. For example, equals sum, pwede nating click cell with numbers, comma, cell with numbers. Pwede nating numbers directly, 15, then range. So, then close parenthesis. So, yung ginawa natin dito, combination ng tatlo nito. Ng 1, 2, and 3. It can be a number, cell with numbers, range of cells with numbers. But it shows the same result, 75. So, meaning, pwede nyo gamitin yung sum functions sa 4 na ways na yan. Diba? Ngayon, kung nagigets nyo na siya guys, proceed tayo dito sa complex formula na tinatawag natin. So, yung complex formula, para ma-solve natin ito, buray muna natin yung sagot, is kailangan natin alamin or sundan yung tinatawag natin na order of operations o yung PEMDANs. So, elementary pa lang, pinag-aaralan natin na to. Ano ba yung meaning ng PEMDANs? Ito is parenthesis, exponent, multiplication, division, addition, and subtractions. So, kung makikita nyo dito sa gilid, meron akong ginawang numbers 1 to 6. Ibig sabihin, kung sino yung mauna sa order of operation natin, siya yung number 1, number 2, number 3, 4, 5, and 6. Pero dito, sa multiplication and divisions, kung makikita nyo, may naka-note dito na whichever come first. Ibig sabihin, pag nagsama yung
multiplication and division sa operations, kung sino yung mauna, siya yung una nating kukomputin. Ganun din sa addition and subtraction. So, proceed tayo dito sa example natin. Try natin computein ito. Yung problem 1 equals sum 10 plus 5 times 2. Then, tingnan natin kakalabasan 20. So, bakit nga ba 20? Kasi sa order of operations natin, ang meron tayo dito is addition and multiplications. So, ang addition and multiplication, ang makikita natin, number 3 yung multiplication. So, meaning, siya yung mauuna nating kukomputin. So, ang kakalabasan niyan is 10 plus 5 equals 15. Ay mauna yung multiplications pala. I'm sorry, kasi number 3 yung multiplications. So, ang kakalabasan is 10 plus 5 times 2 equals 10. Kaya siya naging 20. So, sa example number 2, try natin computein. Sum equals 10 times 2 divide 2. Ilan yung magiging sagot? 10. Subukan natin i-break down kung bakit naging 10. Sa order of operations niya, makikita natin dito meron tayong multiplications and divisions. Sabi dito, panagsama daw yung multiplication and division, whichever come first, kung sino yung mauuna. So, ang nauna dito is yung multiplications, kaya ang magkakalabasan niyan, 10 times 2 equals 20, divide 2, kaya ang sagot natin is 10. So, sa problem number 3, computein natin, 10 plus 2 minus 2, ilan yung sagot? 10. So, bakit naging 10? Kasi sa order of operations, meron tayong additions and subtractions. So, same sa number 2 example, whichever come first, kasi nagsama yung dalawa na to. So, dito, ang nauna is yung additions. So, ang mangyayari niyan, 10 plus 2, magiging 12 minus 2. Kaya ang magiging sagot is 10. Ano naman dito sa number 4 problem natin? Sige, subukan natin. Sum 10 plus 5 times 2. So, kung makikita nyo guys, magtataka kayo bakit gumawa ako ng 4 na open and close parentheses. Kasi, isa rin to sa dapat tandaan nyo guys na kapag maggagawa kayo ng formula, dapat laging balance yung open and close parentheses. So, meaning, kung 4 yung open parentheses nyo, 4 din yung close parentheses nyo para mag-function ng maayos yung formula. So, dito, ginawa ko siya na 4 kasi meron na siyang open and close parentheses, then lalagyan ko pa ng 2 sa kabilaan para mag-function ng gusto. So, enter 30. Bakit naging 30? Let's break it down. Sa order of operations natin, meron tayong ditong parentheses, addition, and multiplication. So, dito, ang sabi, sa order of operations natin, o PEMDAS na tinatawag, ang number 1 daw natin kukomputin lagi is yung parentheses. So, sa loob ng parentheses, anong meron? Yung addition. So, ang kukomputin natin is 10 plus 5 kasi parentheses ang mauna. So, magiging 15 times 2. Diba? So, ang kakalabasan niya is 30. So, nagets nyo guys? So, ganun lang mag-compute ng complex formula using a PEMDAS operation. So, kailangan sa uluhin nyo din yung PEMDAS or order of operations kasi napaka-importante ito sa pag-compute ng mga complex formula. So, next video, papag-aralan na naman natin kung paano mag-compute ng nesting. So, yung problem natin, kung makikita nyo, is parang layers like an onion. So, para siyang sibuyas. So, sa next video, ituturo ko sa inyo kung paano siya computein using a PEMDAS operation or order of operations pa rin. So, if you want to have an access this spreadsheet guys, comment nyo lang yung email nyo sa baba at bibigyan ko kayo ng access. See you sa next video. Thank you.